Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yung kay Al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu. Sa kuya nga ito ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sa kuya. Si Mona, yun nga yung pinangalan ko sa kanya, Al-Bara. Dito ko pinangalan yun. Kaso yung ewan ko dito bakit nagmamadali yung mga clinic magkuha ng pangalan ng baby. 'Di ba? Yung pagkapanganak pa lang nung bata, tiyatanong ka na anong papangalan sa bata. Wala ka pa namang naiisip eh. Lalo na unang anak mo, iniisip mo pa anong papangalan. Kaya nangyari, birth certificate niya, ginawa na lang junior. Ewan ko bakit ganoon dito, ba't kailangan na kapag kakapanganak pa lang, kailangan may pangalan na. Hindi ka muna hayaan na mag-isip. Si Al-Bara bin Malik, yung malaking bahagi ng kwento dito, yun doon nasa Hurubur Ridda. Yung pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at panahon na ito ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Yung pagkad ijtama'a Musaylama min qawmihi wa hulafai 40 alfa min ashiddai al-muharibin. Si Musaylima at yung kanyang mga kaalyado, nakatipon sila ng 40,000 na mga mandirigma. Napakarami na nito, 40,000 na mandirigma. Mga sundalo lang ito. Wakana kathiru haulai kadit tabauhu asabiyatan lahu la imanan bihi. So kabilang dun sa mga sumama sa kanya, yung mga sumama talaga sa kanya, karamihan sa kanya, hindi naman naniniwala talaga sa kanya na siya ay propeta. Hindi naman naniniwala talaga siya na siya ay propeta. Pero yun nga, dahil katribo, kaalyado, kamag-anak lalo na. Kamag-anak, hindi na nila pinapansin yung mga kasinungalingan niya. Basta mahalaga, kamag-anak, yun yung kakampihan nila. Faqad kana ba'dahum yaqulu Ashhadu anna Musaylama kadhabun. Ang ilan nga sa kanila actually nagsasabi, sumasaksi kami na si Musaylima nga ay sinungaling. Alam niya sinungaling. Yung ay Quran niya, di ba? Yung Quran ni Musaylima napakasagwa, napakapangit. Balikan nga natin hanapin nga natin yung nabasa natin yung ilan dun, di ba? Na inaangkin ni Musaylama na natanggap daw niya mula kay Allah waliyadu billah. Na nakakatawa nga yung karamihan sa kanyang mga sinasabi na malinaw na inimbento lang niya. Hindi niya ito tinanggap kay Allah. Kahit kupar, yan 'di ba si Amr bin al-As radiyallahu anhu, dumalaw siya kay Musaylama. Hindi pa siya Muslim nun. So kahit siya alam niya, kagaguhan yung pinagsasabi ni Musaylima al-Kadhdhab. Hindi pa siya Muslim, pero alam niya na kalokohan yung pinagsasabi ni Musaylima al-Kadhdhab. Lalo na yung Quran na sinasabi niya na natanggap niya. Actually, yung mga Quran ni Musaylima, ginagaya niya yung tono ng actual na Quran na ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa ito sa Surah Ad-Dhariyat. Di ba? Wad-Dhariyati darwa. Ito yung version niya. Waz-Zariati zar'a. Di ba? Magkasintunog. Pero ang kahulugan nito, Waz-Zariati zar'a, ang mga nagsasaka ng pagsasaka. Wala hasidati hasda. At ang mga nag-aani ng pag-aani. Magkasintunog. Wal ajinati ajna, at yung nagmamasa ng tinapay. So, di ba alam natin mga ganitong pananalita? Nanunumpa si Allah sa pamagitan ng mga dakila niyang nilikha na totoo yung anumang sasabihin niya pagkatapos nito. Di ba? So, ano nang pinagsasabi niya? Magsasaka, panadero, di ba? Wal khabizati khabza. At yung mga nagluluto daw ng tinapay. yung gago talaga, yung
Yung tono, gayang-gaya niya yung tono. Ahalata wasum na nagluluto ng tinapay at naghahalo dito ng mga ingredient nito at yung butter ganun. Tas ang pinanumpaan niya sa lahat ng ito, si Musaylima, nanumpa siya sa magsasaka, sa nag-aani, sa nagmamasa ng tinapay, sa nagluluto ng tinapay. Innal arda baynana wa bayna Quraysh ni Spain. Tunay ang lupain daw, yung kalupaan sa mundo, ay nahati sa pagitan ng dalawa, ng Quraysh at sila. So, ibig niya sabihin, ayaw niya magpailalim kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamagandang magagawa natin, maghati tayo. Huwag niyo kami papakialaman, hindi namin kayo papakialaman. Pero nga hindi pwede. Hindi pwede. Kasi malinaw na si Musaylima al-Kadhdhab, una nagmurtad. Buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagmuslim na siya. Nagmurtad. Pangalawa, yun nga, actually siya yung kahulugan talaga nung tumalikod sa Islam at naghahati sa Jamaah, na siyang karapat-dapat sa parusang kamatayan. Kaya siya dinigma ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kaya siya dinigma ng mga sahaba. Na yung hadith, man baddala dinahu faqtulu. Sino man ang palitan niya ang kanyang relihiyon ay patayin ninyo. Ito yun, siya yung kahulugan nun, yung mga katulad niya. Kasi meron namang mga nagmurtad nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba. Hindi naman nila dinigma o hindi na nila hinabol pa para patawan ng parusang kamatayan. Pero ito special na uri ito ng murtad. Hindi lang siya bastang nagmurtad. Nagtayo pa siya ng kanyang sariling relihiyon at yung mga Muslim, pinasali niya sa kanya. Kaya siya dinigma. So ang kalupaan daw ay nahati sa pagitan niya at ng Quraysh. Walakin na Quraysya, kaumun la ya'dilun. Gago talaga, sabi niya. Pero ang Quraysh, kaya siya nagdedeklara din ng digmaan na rin laban sa Quraysh. Tinutukoy niya yung mga sahaba. Dahil ang Quraysh daw ay mga tao na hindi makatarungan. So maaaring sinasabi niyo, hindi makatarungan dito na hindi siya tinatantanan o kaya hindi siya pinahintulutan ng Quraysh na magtayo ng sarili niyang relihiyon. Para sa kanya hindi makatarungan yun. Ito naman, Suratul Fil, ginaya niya. Al-Fil, wama adraka mal-Fil. Ang elepante, ano magpapaunawa sa iyo kung ano ba ang elepante? Lahu zalumun tawilun. Meron siyang, yung ilong niya na mahaba. Yung ilong niya mahaba. Inna dalaka min khalqi rabbina al-jalil. Tunay na yun ay kabilang sa nilikha ng aming Panginoon na marangal. Kasi iba pang version, al-filu wa ma adraka mal-filu lahu dambun wabilun wa khurtumun tawilun. Ang elepante, ano magpapaunawa sa iyo kung ano ang elepante? Meron itong buntot at meron itong yung ngipin na mahaba at meron itong mahabang ilong. Walang ano. Ang dami no. Meron pa siyang suratu ad-difda. Palaka. Sura ng palaka. At meron din siya suratu Quraysh. Meron din siya suratu Quraysh. Huwag natin basahin lahat ng yung iba pa tingnan natin mga title. Suratu Tamim. Yung tribo. Suratul Lail, may Suratul Lail din siya. Suratul Syams. Basta kung ano yung meron sa Quran, meron din siya. Meron din siyang version. Kumbaga, naglabas sa original na produkto, siya gumawa ng pirated. Naglabas Adidas. Siya yung sapatos niya, Abibas. Pagkatulad na itsura, pagkatulad na letra, pero iba yung nakasulat. Alam nila sinungaling si Musaylima al-Kadhdhab. Kasi nga, sabi nila, na iba sa kanila, Asyhadu anna Musaylima kadhabun. Sumasaksi ako na si Musaylima ay sinungaling. Wa Muhammadan sadikun. At sumasaksi ako na si Muhammad ay totoo o makatotohanan. Pero, walakin nakadhaba Rabi'a, ahabbu ilayna min sadiki
Mudar. Pero ang sinungaling ng Rabia, yung tribo nila, ng, kumbaga, yung ninuno nila si Rabia, yung mga taga-Riyadh. Tapos yung kanununuan naman ng Quraysh si Mudar, kaya ito yung tinutukoy nila. Ang sinungaling daw na taga-Rabia ay mas kamahal-mahal sa amin kaysa sa makatotohanan ng Mudar. Kaya may kita ninyo, yung tao paniniwalaan yung gusto niyang paniwalaan eh. Kahit malinaw na kung sino yung tama, sino yung mali. Kung gugustuhin niyang kampihan yung mali, kakampihan niya yun. Kakampihan niya. Walang makakakumbinsi sa kanya na panigan ng tama. Kaya yung sinakapitan, na yun sila. Bahala sila dyan sa gusto nilang kampihan. At yung nga, Hazama Musaylama, awala jayshin, karaja ilayhi min juyushil muslimina, bikiyadati Ikrima bin Abi Jahal. Waraddahu ala akabihi. Actually, ilang hukbo, ilang attempt yung ginawa ng mga Muslim para salakayin si Musaylima. Yung kauna-unahan daw na hukbo, pinamunuan ni Ikrima bin Abi Jahal. Pinamunuan ni Ikrima. Pero natalo sila ni Musaylima. Ganun katindi si Musaylima. May mga sahaba na yun, pero natalo ni Musaylima. 40,000. Kahit gano'ng kagaling pa yung mga sahaba, mahirapan sila sa ganong karami na kalaban. Faarsala lahu as-siddiqu jayshan thaniyan bikiyadati Khalid bin al-Walid. Yung pangalawang hukbo, ang pinadala na ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, si Khalid bin al-Walid. Si Khalid bin al-Walid. So, actually, sa panahon na ito, ano pa lang ito kumbaga, ilang pagkakataon pa lang ito na namuno si Khalid bin al-Walid sa mga sundalo ng mga Muslim. Actually, pagkamatay nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga sundalo na pinadala ng Mu'tah, kasi hindi niya na ipadala yun, namatay na siya. Si Abu Bakar na ang nagpadala nun. Ang ginawang pinuno doon, hindi si Khalid bin al-Walid, si Usama. Si Usama bin Zaid al-Haritha. Zaid bin Haritha pala. Usama na anak ni Zaid bin Haritha. Yung labanan doon sa Mu'tah, manaalala niyo sa Jordan, doon namatay si Abdullah bin Rawaha, si Ja'far bin Abi Talib at si Zaid bin Haritha. At doon nakauna-unahang namuno sa mga Muslim, sa mga sundalong Muslim, si Khalid bin al-Walid doon sa Mu'tah. Pero natalo sila doon umatras sila kasi dami-dami nilang kalaban. Ilan lang sila? 30,000. Ay, 30,000. 3,000. 3,000 lang sila noon sa Mu'tah. Kasi nagpunta sila doon kasi ang ambassador ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinatay nila. Pinatay ng mga Romano o ng mga Kristiyano, ng mga kaalyado nila. So, sumalakay sila doon. Pero ang dami ng kalaban. Yung mga Romano, tsaka yung mga kaalyado nila ng mga Arabo na mga Kristiyano. Nasa 200,000. Pero hindi naman nila yung sabay-sabay na nakalaban. Hindi naman yung lahat sabay-sabay nila nakaharap. Kasi iba naman doon nakareserba Tsaka limitado lang yung lugar na kung saan sila pwede maglaban. So hindi nila natalo yun. So inatras na lang ni Khalid bin al-Walid yung mga sundalo pauwi ng Madina. So itong pangalawa na hukbo na pinapunta kay Musaylima, nasa pamumuno na ni Khalid bin al-Walid. Hasyada fihi wujuhas sahaba min al-ansar wal muhajirin. So tinipon na niya yung pinakamaiinam sa mga sahaba, nakabilang sa mga ansar at muhajirin. Wa kana fi taliati haula'i wa haula al-Bara bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu wa nafarun min kumatil muslimin. At nasa pamumuno din ng pangunahin sa mga sundalo si al-Bara bin Malik at ilan pa sa mga pinakamauhusay na mga sundalo ng mga Muslim. Iltaqal Jashan ala ardil Yamama. So nagtagpo daw sila doon na sa may Yamama. Actually, sinasabi nila itong Yamama na ito, yung Yamama mismo sa Riyadh, yung maraming dates. Nandun yung factory ng tubig. Oh, yun din, ano? Yun yung Yamama na yun, yung malapit sa inyo. Malapit-lapit na sa inyo yun. Yung lugar nila. Parang boundary na yata ng Riyadh palabas. Palabas na, no?
So yun yung Yamama. Sa Najd, yung Najd, yun yung kabuuan ng yung province, yung probinsya. Yung Najd kasi, siya eh, mataas sa lugar actually ang Riyadh, mataas. Tapos patag sa ibabaw. Siya, talampas. Talampas siya, plateau, ganun. Kaya kapag pauwi ka ng Riyadh galing ng Makkah, may kita mo yung kalsada, paakyat, papunta ng Riyadh. So dun siya. Fama huwa illa kalilun. So, nagtagpo sila, pero yun nga, kaunti lang yung mga Muslim. Hatta rajahat kafatun Musaylama wa ashabihi walzulzilatil ard tahta akdami junudil muslimin. So, nung nagtagpo sila, konti lang talaga sila. At sa sobrang dami ng mga sundalo ni Musaylama, nayanig yung lupa sa ilalim ng mga Muslim. Kung gano'n nga karaming tao na naglalakad, mayayanig talaga yung lupa. Yung parang ganun may dadaan na truck. Mararamdaman mo yun, umuuga yung lupa eh. Gano'n ka bigat itong 40,000 katao. Halimbawa, kung lalakad sila ng isang lakaran lang. So mayayanig talaga ang lupa. Watafiku yatarajauna an mawaqifihim hatta iktahama ashabu Musaylama Fustat Khalid bin al-Walid waqtalauhu min usulihi wakadu yaktuluna zawjatahu lawla an ajaraha wahidun minhum. So dun sa unang pagtatagpo nila, halos kumbaga halos ma-wipe out nila yung sundalo ni Khalid bin al-Walid. Ultimo yung tent ni Khalid bin al-Walid, yung kanyang command post, narating na ng mga kalaban. At naiwan doon yung kanyang asawa ni Khalid bin al-Walid. At halos mapatay na yung asawa niya ng mga sundalo ni Musaylama, liban na lamang na merong isa sa kanila na nag-offer ng protection para doon sa asawa ni Khalid bin al-Walid. Kung inarbor siya, yung asawa ni Khalid bin al-Walid, ayan nyo na yan, ako nang bahala dyan. So, kumbaga ganun. So, meron din nangyayaring ganun. Yun, katulad ng nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Pinotektahan siya ni Mut'im bin Adi doon sa Makkah. So, ganun din. Pinotektahan, may nagprotekta kay doon sa asawa ni Khalid bin al-Walid dito sa unang labanan nila na ito ni Musaylama, doon sa Yamama. At ang Yamama actually, parte pa talaga ito ng teritoryo ni Musaylama. Nasa loob na sila, yung mga Muslim. So, ibig sabihin, malayo-layo na yung narating ni Khalid bin al-Walid papasok doon sa teritoryo ni Musaylama. So, maaring marami na rin silang nakasagupa. Kasi, bago ka naman makarating doon sa yung mga bayan, yung mga bayan lalo na nung unang panahon, iba na kasi ngayon kasi may gobyerno na eh. May gobyerno na. Nung unang panahon kasi, usually yung mga bayan, yung pinuno, meron siyang tinatawag na kastilyo. Doon siya nakatira. Kasi feudalism naman yung umiiral nung unang panahon eh. Feudalism, kastilyo. Sa kapaligid doon sa kastilyo, nandun na yung mga tao din nakatira. Nakatira din yung mga tao. Tapos nandun na rin mga tindahan, eskwelahan. Tapos yung mga taniman, palabas na yun doon sa, parang, basta sentro yung yung kastilyo. Tapos palabas na yung papunta doon. Tapos sa labas nun, may mga kalsada. Meron na doon mga outpost. Meron na doon mga checkpoint. So, ibig sabihin, sina Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu, nasagupanan nila lahat ng mga checkpoint, lahat ng mga outpost. Tapos papasok na talaga sila doon sa mismong kastilyo ni Musaylama. Kaya nga doon na sila talaga nagkaroon ng matinding labanan doon sa Hadikatul Maut sa Yamama na hindi nila halos napasok. Pero nagawa nilang buksan yung pinto ni Musaylama al-Kadhab. Yan na, lumalabas yung plema ko. Bigat sa pakiramdam pag no? Iipon.
So yung papasok sila doon sa yung Hadikatul Maut. Yun nandun na yung kastilyo mismo ni Musaylima. Kaya doon sa Omar series, di ba may mga building na doon. So nandun na. Nandun na si Musaylima Al-Kadhab nagtatago. At nakapaligid doon yung mga yung mga sundalo. And dadalika siya aral muslimuna bil khatari ad-dahim. So syempre, nung nakita na ng mga Muslim, nakaramdam na sila ng panganib. Kasi alam nila hindi basta-basta yung sasalakayin nila. Kasi hindi ito yung first time na makakaharap sila ng kastilyo. Nasasalakay sila sa isang kastilyo. Kasi mga Hudyo, yung mga sinalakay nila, di ba? Puro may mga kastilyo. Gumagamit din mga kastilyo yung mga Hudyo. Yung Quraysh, yung ibang mga tribong Arabo, wala silang ganito. Pero yung mga taga-Yamama, meron silang kastilyo. Kumbaga, maring natutunan din nila ito sa mga Hudyo o doon sa iba pang mga tao. Kasi nga, yung mga taga-Yamama, sabi nga ng isang historian, mga Kristiyano talaga sila. Kristiyano. So meron sila siguro ugnayan sa iba pang mga gumagawa ng kastilyo. Kaya ganoon. Meron sila mga ganoong structure. Pero doon sa Kaaba o doon sa Makkah, nung panahon pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala talagang kastilyo doon Walang kastilyo. Pero sa Riyadh, merong kastilyo. Ngayon yung malaking ruins ng mga kastilyo doon sa Riyadh, yun nandun ngayon sa Diriyah. Ipalabas na yun, papunta na ng Qasim, yung Diriyah. So nandun na may mga kastilyo ni yung mga ninuno ng mga kasalukuyang hari, doon sila. Meron sila talaga mga kastilyo noong una pang panahon. Pero yung Quraysh wala. Kahit sa Madina, yung mga Arabo, wala naman silang, kumbaga, naiulat na kastilyo doon. Yung mga Hudyo meron. Na dito, may kita rin natin yung mentalidad nila. Na maaring ganito sila, na naghanda sila talaga ng mga kastilyo. Kasi inaasahan din talaga nila na magkakaroon ng digmaan. Meron silang kalaban. Meron silang makakaaway. Pero yung Quraysh naman kasi hindi sila nakilala na na kumbaga mapanakop na lipunan. Walang malakihang digmaan sa pagitan ng Quraysh. So kahit ng mga Ansar, di ba? Laging may digmaan noon yung Aus tsaka yung Khazraj, pero wala namang kastilyo na malalaki doon sa panahon ng Aus at ang Khazraj sa digmaan nila. Pero itong mga ito, matagal na nilang naitayo yun, yung mga kastilyo nila. Matagal na. Wadraku annahum in yahzamu amama Musaylama falan takumal Islam qaimatun ba'dal yum. So nakita na nila na nasa harap nila yung malaking kastilyo ni Musaylima. Na kung hindi nila matatalo si Musaylima at kung sila matatalo, mauubos sila at maaring hindi na nila may tataguyod ang Islam pagkatapos ng araw na yun. Kasi mamatay silang lahat. Walan ya'budullah wahdahu la syarika lah. O ano ba? Yu'bada pala. Walan yu'badallahu wahdahu la syarika lahu fi jaziratil Arab. Kapag natalo sila, so mamamayani ang shirk. At kumbaga kakalat ang pagtatambal kay Allah doon sa Jaziratul Arab. So ganito yung mentalidad nila. So yung pakikidigma nila laban kay Musaylima hindi dahil sa politika, alang-alang pa rin kay Allah. Alhamdulillah. So yun, nandito na sila. Nakarating na sila doon sa kastilyo ni Musaylima at nagsimula na yung kanilang pagsalakay. Pero hindi rin ito basta-basta na kanilang ginawa. So pinagplanuhan din nila. Alhamdulillah. At actually, marami sa mga aral na natutunan nila dito sa pagsalakay kay Musaylima ay kumbaga nagamit din nila doon sa mga sumunod pa na mga digmaan laban sa mga Persyano at laban sa mga Romano. Kasi actually si Khalid bin al-Walid, yung mga taktika niya, pinag-aaralan din ng kuppar Kasi namamangha din talaga sila kay Khalid bin al-Walid. Walang sino man sa kanila sa mga kuffar nakagawa ng ginawa ni Khalid bin al-Walid. Biro niya, nagaling ng Iraq tapos maya-maya nandun na si Syria. Yun pala nag-shortcut. Meron silang dinaanan na disyerto. At alam nila kung saan kukuha ng tubig kasi kumuha sila ng guide. Kung saan sila makakakuha ng tubig nang sa gayon makakatawid sila ng
disyerto ng ganun, kabilis. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito inshallah, yung mismong labanan na sa pagitan ng mga Muslim at ni Musaylama la'anahullah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.